Batiin ko po kayong lahat ng Happy Missional Evening po sa ating lahat. Okay, yan po. Ang ating pong pag-aaral ngayong gabi ay makikita po sa aklat po ng sulat po ni Ellen G. White sa Christian Service. Ang ating pong topic ngayong gabi ay special training. Ayan. Ito po ay chapter 5 po ng Christian Service. Pero bago po tayo magpapatuloy, meron po akong isa pong maiksi lang po na kwento. Meron pong isang nurse, siya po ay nagtrabaho sa mental hospital. Isang araw, habang siya ay papunta po sa kanya pong, papasok po siya sa kanyang trabaho, at siya po ay matagal na po, yung nurse po na ito ay matagal na po siyang nagtrabaho sa mental hospital. Meron pong nagtanong sa kanya isang araw, "Nurse, hindi ka ba natatakot na kasi po ang kanya pong inaalagaan yung mga lalaking mga baliw?" Meron pong nagtanong sa kanya, "Nurse, hindi ka ba natatakot na yung mga baliw na yan, na mga lalaki, ay magkaisa po sila at siyan pa naman ay mga malalaki ang katawan, malalaking tao yung inaalagaan mo mga baliw na lalaki, ay magkaisa po sila at ikaw ay gagawa ng masama at ikaw ay pagsasamantalahan. Alam niyo po ba, mga ginigiliw namin mga taga-subaybay?" Sinagot po siya ng nurse. Alam niyo po, sa tagal-tagal ko na po nagtrabaho sa mental hospital, wala po akong nakikita, hindi ko po alam, no? Wala po akong nalaman, wala pong mga baliw na nagkakaisa. Ano po ang matutunan natin sa kwento, mga minamahal at ginigiliw namin mga taga-subaybay? Sa Zoom po na ito, sa platform na ito, at saka sa Facebook, sa YouTube, ano po ang matutunan natin sa kwento? Yun pala, sa loob po ng ating iglesia, kapag hindi pala tayo nagkakaisa, ano po ang tawag sa atin? Sagutin niyo po ang tanong ng inyong maglingkod, mga minamahal. Ano po ang tawag sa loob po ng iglesia pag hindi po nagkakaisa? Ano po ang tawag po? Yan, kayo po ang nakakaalam ng sagot. Yan po, no? Yun pala, sabi ng nurse, sa tagal-tagal ko na nagtrabaho sa mental hospital, wala po akong nakikita na yung mga baliw ay nagkakaisa. Nawa po, mga minamahal na mga kapatid, ay tayo po ay magkakaisa sa loob po ng iglesia para hindi po tatawagin tayong ano po? Ayan. Yan po, ngayon po gabi, mga minamahal na mga kapatid, mga minamahal na mga kaibigan. Saan po ba nahuhulog sa pagkakasala si Adan at Eva? Di po ba sa pagkain? Saan po tinukso ang ating Panginoon? Sa pagkain. Sa diet natin, mga minamahal. Napakasarap pa namang kumain. Kaya po, tinuturuan tayo ni Ellen G. White kung anong mga klaseng pagkain ang ating pong applicable sa ating pong mga Kristiyano. O kaya aya sa ating Panginoon yung mga pagkain pong ito. Ano-ano po kaya ito, mga pagkain ito, mga minamahal? Yan po yung ating pong topic ngayon pong gabi. Sino po dito ang mahinang kumain? Ayun. Sino po ang malakas kumain? Ayun. Huwag nyo na po kayo magtaas ng kamay at baka tayo madiskubre. Yan po, napakasarap pa naman kumain. Mahirap yun po yung pag tayo kumain, parang napakahirap po kontrolin. Napakadaming tukso. Napakadaming mga masasarap na pagkain. Ang tanong po ba, mga minamahal, yun po ba yung mga advice sa atin, una sa lahat ng ating Panginoon, na yun pa yung mga pagkain ito, ito ba yung mga pagkain na mga healthy, delicious, o kaya yung maraming mga vitamin na nating makukuha? O ito ba yung mga pagkain na ito ba yung nakaaya at kalugod-lugod sa ating Panginoon? Ngayon pong gabi, tayo ay pinapayuhan ng ating pong propeta na si Ellen G. White, na ang ating po palang pagkain ay kailangan po na magiging, sabi doon ay magiging healthy yung ating pagkain. Yun po, basahin ko po sa talata po, Genesis chapter 1 verse 29. Ang sabi po dito, "At sinabi ng Diyos, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa, at ang bawat punong kahoy na may bunga
ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyo'y magiging pagkain. Ano po ang ating pagkain na pinapayo ng ating Panginoon nung unang panahon, sa panahon pa ng ating unang mga magulang, sa panahon sa Eden? No, kaya mayroon pong uso na po ngayon nung ang mga tao naman po marami pong mga tao ngayon na health conscious na po sila, no? Mga vegetarian. Marami na po mga vegetarian restaurant ngayon, mga minamahal. Kaya ang unang pagkain talaga natin, mga minamahal, ay sabi dito ay mga bunga ng punong kahoy. Mga halaman po yung ating unang pagkain sa panahon po ng Eden, no? Ayon po sa aklat po sa panahon po ng Genesis, ayon po sa aklat po ng Genesis. Yun po yung pinapakain ng ating Panginoon dahil alam ng Diyos na itong mga punong kahoy, mga halaman, mga gulay, mga prutas, ito po yung pagkain na ibinigay ng Diyos sa atin. Na ito yung mga pagkain na malulusog. Maraming vitamina ang makukuha po natin ngayon. Marami po ang ating makukuha. Ngayon ay pag pumunta ka sa labas, kami po mga minamahal, yung pamilya po namin, palagi pong kumakain sa labas. Sa labas lang po ng bahay. Hindi po sa mga fast food, sa labas ng bahay. Kaya po ay, sabi ng ating Panginoon, yun po yung mga bungang kahoy, yung mga pananim, Alam niyo po, kilala po tayo mga mananampalatayang Adventista na mahaba po ang buhay. Ayon po sa pag-aaral. Ayon po sa study, ay mahaba ang buhay ng mga Adventista. Bakit po? Ay tayo ay mga healthy po yung ating pong kinakain, mga minamahal. Kaya sabi po ni Ellen G. White, sabi dito sa ating pong pag-aaral ngayong gabi, special training. Greater effort should be put forth to educate the people in the principle of health reform. Kaya po pala, mga minamahal, ay kailangan natin, gusto ba nating lumusog? Gusto nating lumakas? Gusto natin na wala pong karamdaman? Mayroon nga pong sinasabi, yun daw pong asawang babae sa loob po ng tahanan, nagdepende kung ano po yung ihahain niya sa kanyang pamilya na pagkain. Kung ito ba'y masustansyang pagkain, kung ito ba'y pagkain na wala masyadong mga vitamina, masustansya, nagdedepende po yan, sa inihain ng pamilya sa pagkainan. Alam niyo po ngayon ay napakarami mga masasarap na pagkain. Yung mga processed food. Meron pa akong amo dati sa AUP. Siya po ay vegetarian. Babae po siya. 60 na po siya. Pero napakalakas pa ng kanyang katawan. Wala siyang mantika. Hindi siya gumagamit ng mantika. Wala siyang isda. Wala siyang karne. Ito naman po mga minamahal mga kapatid. Hindi ko naman po kayo hinihikayat na kayo ay mag-vegetarian. Mag-vegetarian na po tayong lahat. Pero po, pinapayuhan tayo ng ating Panginoon, pinapayuhan tayo ni Ellen G. White, kung maaari, piliin natin yung pagkain na, sabi doon, ay mga halaman, yung mga gulay, mga prutas, na yun po yung masustansya na pagkain. Sabi nga po, di ba, hindi po ito patama, mga minamahal. Ngayon po, uso po yung instant. Puro instant kasi puro bilisan ang kilos. Laging nagmamadali ang mga tao. Instant na lang. Lagyan mo lang ng tubig. Kainin mo na. Kaya po, nilagyan po lang mainit na tubig. Kaya po mga minamahal mga kapatid. Kaya sabi na po, instant ang pagkain. Instant din po ang buhay. Ang dami po. Sa ating mga kapatiran, magugulat na lang po tayo. Malusog pa lang naman yun. Wala tayong nabalitaan na may sakit. Pero, nabalitaan na lang natin ay pumanaw na siya. Bakit po mga minamahal? Dahil po sa ating pong lifestyle, sa ating pong pang-araw-araw na buhay, Kaya pinapayuhan tayo ni Ellen G. White, sabi dito, cooking school should be established. Siguro po mga minamahal na mga kapatid, mga minamahal na mga kaibigan, dito po sa ating pong bagong mission, CLPM. Kung lulubin ng Panginoon, ang CLPM po na bagong mission ay magtayo po na sabi dito ay cooking school. Yung cooking school na yon, lahat ay mga ang ihahain natin o niluluto ng mga pagkain ay puro mga healthy na mga pagkain. Kung tayo po ay mahilig sa mantika, dito po sa bahay, po sa tahanan po namin, pinapractice po namin na hindi na po kami gumagamit mga minamahal ng magic sarap. Yung mga pampasarap, yung magic, mamagikin yung lasa para magustuhan mo yung
Alam niyo po, na-discover po yung abang lingkod. Yun pala yung gulay, no? Lagyan mo lang ng tubig, lagyan ng mga ricado, lagyan ng mga sibuyas, ganyan. Yun pala yung gulay. Basta po ang masustansyang pagkain, mga minamahal, di ba? Alam naman po natin ito, no? Ay yung mga leafy vegetables, yung mga kulay green na mga pagkain, yun po yung mga masustansya. Yun po yung abang lingkod nung nagluto po ng gulay, no? Yung pitsay, malunggay, talbos ng kamote. Nilagyan ko lang po ng asin, tubig, tapos ricado. Alam niyo po pala, yung mga gulay po pala, may sarili palang lasa yan. Alam niyo po, nung natikman ko po. Pero tayo pong nasasanay sa naglalagay noon, gumagamit po ng magic. Pagkain po natin kasi pag tinikman po natin yung pagkain na wala pong magic, na walang magic sarap, ay wala po talagang lasa. No? Pero pag nasanay po tayo mga minamahal, hindi gumagamit ng mga magic sarap, no? Yung mga pampalasa, yung asin lang po, nung tinikman ko po yung gulay na niluto po niyong abang lingkod, ay manamis-tamis po ang lasa ng gulay. Ay masarap din pala kahit di ka maglalagay ng magic sarap. Asin lang, tubig, tapos mga dahong gulay, no? Mga kulay green na mga dahon. Yun po yung itinuturo sa atin ng Panginoon para humaba po ang ating buhay. Di po baga mga minamahal, napakasarap pong maglingkod sa Panginoon kapag wala tayong iniindang karamdaman. Masaya tayo, no? Na naglilingkod. Wala tayong mga aroy-aroy, walang arayuma, ano? Alam niyo po, napakarami talagang sa pagkain. Maliban po sa pagkain, di ba ngayon ay maraming mga problema. Stressful ang tao, ang daming mga stress, ano? Dagdagan pa natin sa pagkain na hindi healthy na pagkain, mas lalo na pong kawawa yung ating katawan po, mga minamahal. At kaya, marami pong mga nagkakasakit dahil po ay nagpapabaya po sa pagkain at hindi po iniisip, basta masarap, banat na, bakbak na, kain na yan. Pero hindi po iniisip natin kung ano yung impact sa ating pong buhay, yung mga pagkain pong ito. Tanungin natin yung ating mga sarili. Ito ba yung bago natin kainin, sabi nga ng Panginoon, di ba? Kahit uminom man tayo, ano man ang ating ginagawa, kumakain man tayo, gawin natin sa ikalululhati ng Panginoon. Isipin natin, bago natin kainin, ito ba, pagkain nito ay masustansya ba ito? Ito ba nagbigay sa akin, magbigay ba ito ng kalusugan ng aking pangangatawan? At magandang vitamina sa aking pangangatawan? At ito ba nakapagbigay luwalhati sa ating Panginoon? Kaya sabi pa dito, and house-to-house instruction should be given in the art of cooking wholesome food. Ibig sabihin, no? Yung mga pagkain ng mga sustansya na ituturo sa bawat tahanan, no? Saka sabi pa dito, old and young should learn how to cook more simply. Ano daw po ang pagkain natin? Simply. Kailangan simple po yung ating mga pagkain. Kasi yun po yung masustansya. Alam niyo po, yung mga pagkain na pong walang lasa, yun po yung masustansya. Pero yung pagkain yung sobrang sarap, ayun po yung hindi po masustansya. Masarap lang po siya, pero hindi po siya masustansya. Wherever the truth is presented, the people are to be taught how to prepare food in a simple way. Kailangan daw po yung pagkain na po natin sa tahanan ay puro gulay, no? Hindi naman po, kailangan po balanced diet po tayo mga minahal. Kailangan po balansin naman po. Hindi naman po puro talbos sa umaga, talbos sa tanghali, talbos sa gabi. Hindi naman po yun balancing diet po mga minamahal. Hindi po yun balancing. Kailangan po balanse. No? Yung aking pong amo dati sa AUP, hindi po siya kumakain ng protein, hindi po siya kumakain ng karne, wala siyang isda, hindi siya kumakain isda. Pero ano po ang makukuha ano po yung gulay na may mga protina? Tulad ng mga nuts. No, yung mga nuts, yun po yung substitute sa karne, no? Sabi pa dito, yet appetizing way, there are to be shown that nourishing diet can be provided without use of fresh food. Kaya kahit daw pala, malusog din po yung ating pagkain. Marami pong vitamina ang pagkain pala, no? Masustansya din ang pagkain, healthy din ang pagkain. Kahit wala po palang karne, kahit wala pong isda, no? Masustansya pa rin kahit puro gulay lang, gulay lang, kaya mga prutas, ay nandun po yung napakarami pong sustansya, di ba? Sa panahon po ni Noe, bakit po ang tao ay nagkaroon ng umiksi ang buhay? Dahil po sa pagkain ng meat flesh, no? Kaya sabi po diyan sa Testimony for the Church, yan. In every place where there is a church, instruction should be given in regard to the preparation of simple, wholesome foods for the use of those who wish to live in accordance with the principle of health. Na?
Kaya gusto nga nating hindi magkasakit. Pero yung kumusta naman po yung ating mga kinakain? Ito ba yung mga healthy foods? No? Nangangarap tayong hindi magkakasakit, no? Na maging malusog. Pero kumusta po yung ating po mga lifestyle? Kaya pinapayuhan po tayo ni Ellen G. White na yung ating pagkain pala ay simplihan lang po natin yun, mga minamahal. Yun po yung masustansyang pagkain yan. And the church members should impart to the people of their neighborhoods the light they receive in this subject. Sabi po sa Gospel Workers, page 662. Hindi lang po kapag tayo, di ba, sabi nga po, pag mayroon tayong bagong katotohanan, bagong light na natutunan, ay hindi po natin ito sinasarili. Kundi atin po itong ibahagi sa ating kapwa. Halimbawa, ay tungkol nga po sa pagkain. Ito po, isasabihin natin sa ating kapwa, sa ating kapitbahay. Ito po yung mga malulusog na pagkain. Mga prutas, mga gulay, no? At mga herbs, no? Mga halaman na ito po yung magbibigay sa atin ng mahabang buhay at tayo po ay masaya at mahaba pa tayo, matagal pa tayo maglilingkod sa Panginoon at buong pamilya din po natin, maakay din po natin sila sa pagmimisyon, no? Magmimisyon. Dahil kung malusog tayo, walang karamdaman, ay talagang malaki pa, marami pa tayong magagawa sa pagmimisyon sa banal na gawain ng ating Panginoon. Ito po aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.